Ano yan, Ken? Mga kababayan, alam nyo naman, no, nakaraang araw, hiring-hiring ni Erwin Tulfo sa Senado, nasa opisina ni Robin, itong mga 18 Marines, nasa opisina ni Robin. Ngayon mga kababayan, ito ang masaklap sa 18 Marines. Ito yung masaklap sa 18 Marines. Bakit? Mga kababayan, didesisyonan na po ng Department of Justice ang mga kaso nila. At take note mga kababayan, 1.5 million per counts ang multa sa cyber libel at libel case na isinampa ng mga personalidad na pinangalanan nila. 1.5 million per count. Tragis na yan. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Reklamo versus Bagmen, didesisyonan na ng DOJ. Rule on libel or cyber libel complaints versus 18 Bagmen. Ito, pakinggan natin. Nakatakdang desisyonan ng panel of prosecutors ng Department of Justice ang mga reklamong libel. Wait lang, may ads mga kababayan. Sticky hands and soft speech. Nakatakdang desisyonan ng panel of prosecutors ng Department of Justice ang mga reklamong libel at cyber libel laban sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Sa ngayon, submitted for resolution na ang mga reklamong inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila de Lima at Father Flavie Villanueva. Nagugat ang reklamo sa pahayag ng mga bagmen na nagpapadala sa ilang opisyal ng pamahalaan ng maletang may perang kickback mula sa flood control projects at investigasyon ng International Criminal Court. Inamin naman ng abogado ng mga bagman na si Attorney Levito Baligod na nagkamali lang nang maipakita ang larawan ni na Senador Francis Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta. Isipin nyo mga kababayan according sa aking pagkakaalam doon sa mga i-file na kaso sa DOJ, meron kasi akong nakitang documents kanina na doon sa DOJ kasi 1.5 million per count. No? Siguro napanood niyo rin kay Takeru Miyamoto no, sa live niya kanina na 1.5 million per counts pala ang singil no, dito sa bagmen. So ilan po ba yung mga nagkakaso? Sige pangalanan natin. Trillanes, De Lima, Father Flavie, Katapang, Garin, Luistro, Adjong, Abante. Sino pa, mga kababayan, na hindi ko pa napangalanan? Si Garin, meron na, di ba? Yung Congresswoman ng Iloilo. Sino pa, mga kababayan? Siyam na. Alam ko, nasa 15 lahat to 15 yung mga, tawag dito, nagpa-file. So, itutal natin, mga kababayan, 1.5 million. Ito per count. Sabihin natin, sige, total natin mga kababayan. Ito, estimated lang to ito patay kayo dito na mga bagmen, ewan ko lang. Kulang pa yung 5 million na offer ninyo. Meron pa si, Palawan, no? Si Lolo. Ito, mga kababayan, 1.5 million. Wait lang. 1.5 million. Ito, mga kababayan, times 15. So 22.5 million. 22,500,000 each. Isang tao lang yan Si Barber, si Alvarez. Marami sila mga kababayan. Marami po ang nag-file. Ang pagkakalam ko 22.5 million bawat ulo ang babayaran nila sa mga nag-file sa kanila. Putang ina, paano yan? 18 sila. Naku, putragis na yan. 22 times 18. Ay hindi, 18 ba? 19 kasama si Baligod. So, 19 kasama si Baligod. 4.2 billion. Tama ba mga kababayan? 4.2 billion.
4.2 billion mga kababayan kasi 22.5 times 19. No? So 4.2 billion. Error na nga eh. 4.275 billion. No? 4.2 billion. So saan sila kukuha niyan? Baka mamumulubi. Oh, nandiyan pa si Tito Sen, nandiyan pa si Erwin Tulfo. Mamumulubi si Mike Defensor niyan. Tandaan nyo mga kababayan 4.2 billion. 4,275 million. Ang babayaran nila, 19 sila. 19. Kasama si Baligod. Kung 1.5 million per count, 15 mahigit yung mga nagkakaso. Putang ina, 15. 1.5 per head. 4.275 billion. 4,275 million ang babayaran nila sa 19. Sabihin natin 20 kasama si Mike Defensor. Kasi alam ko, kasama si Mike Defensor dyan eh. Putang inang yan. 4 billion. Kulang pa bayad ni Mike. Ano gagawin yan? Tatakas. Hindi sila makakatakas, mga kababayan. Ako na nagsabi sa inyo. Bakit? Hindi sila makakalabas ng bansa. Una, meron tayong tinatawag na CAIS. Yung Civil Aviation, no, security system ng Bureau of Immigration. High-tech na po ang Bureau of Immigration ngayon. Meron pong programang CAIS. Kaya, patay. Continue. Sa press conference noong June 16, ipinaubaya rin ni Baligod sa mag-asawa kung magsasampa ng kaparehong reklamo laban sa mga bagmen. Nako, ito pa, si Kiko Pangilinan at si Sharon Cuneta, magsasampa rin. Ano ba, 427 million lang ba? O, nagkamali pala tayo, mga kababayan, hindi pala billion, million. 427.5 million lang. Sorry ha, o hindi billion, million. Wrong error tayo, error sa kasi nag-error kasi dito sa calcu sa cellphone. So 427 million. Kahit nga 100 million mahirapan na sila eh. 'Di ba? Ngayon dadagdagan pa ni Kiko Pangilinan at ni Sharon. Naku mga kababayan, ewan ko lang kung ipagtanggol sila ni ni Saldico, parang hindi yata. If Senator Kiko and Sharon Cuneta feel that we maligned them, then they are welcome to resort to whatever legal means to redress their grievances, to clear their names, no? At kung kakasuhan nila kami, handa rin naman kaming sagutin yung reklamo nila. Nauna lang nangako si Pangilinan nang magsasampa ng reklamo at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa anomalya. Patay. Nako. O ito na mga kababayan, 18 Malita boys were delivers and escort, not delivery man. Ito na. Tinanggi na ni Baligod mga kababayan. Ang sabi nila, itong 18 daw ang nagdi-deliver. Pero ngayon, hindi daw sila ang nag-deliver, kay bodyguard lang daw sila. Putang ina, ba't ganun? Wala. Wala, may iba na statement. You know it's real. JV, itong 18 bagnet. Sige, sabihin natin Ano ba bagnet. tawag ninyo? Ako, ang palagay ko, magandang itawag dyan para medyo neutral na tayo, no? Objective tayo. Zaldico Security. 18, Zaldico Security. Kasi pag sinabi mong 18 Marines, parang binibigyan mo sila ng credibility, ayaw naman ng Philippine Marines yan, at ayaw ng AFP na sila ay tukuyin na gano'n.
Ngayon, hindi naman pwede, kasi pagka naman sa kabila, sasabihin nila, Ma'am Lilito 18 Nining bagmen, po. 18 basurero, baka Ma'am naman medyo Leonida. derisive naman, di ba? So, let's be objective. Sino ba yung mga taong ito? Ang pagtingin ko kasi sa kanila, to be really very accurate about it, sila ay mga security people ni dating Congressman Zaldico. Nailathala na, and I think this was also reported by Ma'am Leonida NBI Chief Melvin Nigrillo. Matibag, Hello po. na ito raw 18 ito ay kasama ito sa more or less 100 na mga ex-military na nirecruit ng isang general belonging to Class 75 ng PNA, na dating battalion commander sa Bicol, kaya malapit kay Zaldico, at ito mga pinagre-recruit. So sa madaling salita, mga kababayan, ito na nga, sabi, hindi daw talaga sila ang nagdi-deliver, kundi bodyguard lang sila. Ano ba talaga ang totoo? Bakit pa iba-iba na? Sa bagay, hindi naman tayo nagtaka kasi mga kababayan, kung kanilang mga sinasabi ay totoo, no, at merong ebidensya talaga, hindi dapat bago sila nag-press con, i-final na nila yan sa korte. Dapat isa-isa dapat may affidavit. Ang problema, asan yung affidavit nila? Nandyan pa si Arnold Clavio, andyan pa si Montulfo. Nako, mga kababayan, Diyos ko. Mga kababayan, Diyos mio Marimar, ito pa. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Grabe, no? Talagang patay talaga to sila, mga kababayan. Ay, nako. Mga kababayan, nakikiusap na nga si Baligod, mga kababayan, na burahin daw sa DOJ, no, mga kababayan, itong kaso nila at ipaubaya na lang daw kay Boying Rimulya. Nako, bakit kaya? Nakiusap, ito mga kababayan, no? Ito. Kasong cyber libel laban kay Atty. Baligod at 18 maleta bonds pinapapasura sa DOJ. Brigada Flores, Brigada mo. Nanawagan si Atty. Levito Baligod sa Department of Justice na ibasura ang mga kasong cyber Ricky libel Dagan, na hello po. sinampalaban sa kanya at sa 18 nagpakilalang dating Marines kaugnay ng kanilang mga aligasyong nagde-deliver sila ng mga Dan Lucas, mali-malatang hello pera po. sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Baligod, dapat umatras o mag-inhibit ang DOJ sa paghawak ng mga kaso dahil iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman ang Ma'am parehong mga Andrea, hello paratang. po. Ipinaliwanag ng abogado na nauna nang tinanggap ng Ombudsman ang kanilang reklamo at nakapanayam na ang ilan sa mga dating sundalo na nag-akusa na Nakiusap na, mga kababayan, ipinapabura na ni Baligod. Biruin mo ba naman kung ipapabura mo yon, hindi sila makabayad ng 400 million. Kung ipapatuloy yun, putang inang bigat. Multa lang yan, multa lang yan. Wala pa yung damages. Tandaan ninyo, mga kababayan, kung 1.5 million ang multa per person na nagkaso sa isang 18 Marines. Kung may 15 ka mga politiko ang nagkaso, so 15 times 1.5 million, yun yung babayaran ng bawat isang Marines. So, ang tanong, mga kababayan, buburahin kaya? Ang DOJ parang hindi Kaya ngayon nakiusap na si Baligod, mga kababayan, ako patay ka diya. Ang DOJ, wala na, tuloy-tuloy na. Continue. kung sa lumano sila ni dating Congressman Zaldico na maghatid ng pera sa iba't ibang personalidad. Kasalukuyang nakabinbin sa DOJ ang mga cyber libel complaints na isinampa ng ilang mambabatas na nagsasabing pawang kasinungalingan ang kay mga Adjung aligasyon. pa lang, 25 Kabalay ni million Baligod, na. posibleng magkaroon ng magkasalungat na desisyon kung parehong magpapatuloy ang investigasyon ng DOJ at Ombudsman sa isang issue. Kaya't mas nararapat umanong ipaupaya na lamang sa Ombudsman ang investigasyon. In the heart of Kung ako sa inyo, mga 18 Marines, magbigti na lang kayo. Diyos ko, parang hindi delikado ang buhay nyo
mas lalong dumilikado dahil sa laki ng multa. Hindi nang delikado ang buhay nila. Na ipapatay ba sila, ipabaril sila, walang ganun. Delikado kung saan sila hahanap ng pambayad. Ultimo si Baligod, talagang mamumulubi si Baligod dyan. Kawawa, no? Mga kababayan. So, yun lamang po. Mga kababayan, yung ating pag-uusapan no, sa mga oras na ito.